Bumulusok pang lalo sa 60 pesos and 30 centavos ang palitan ng piso at dolyar ngayong araw. Nakatutok si Maki Pulido. Bagong record low ang halaga ng piso matapos itong humina pa ng 20 centavos. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 60 pesos and 30 centavos kada dolyar. Paliwanag ng isang ekonomista, resulta ito ng patuloy na pressure sa Philippine peso dahil malaki ang demand sa US dollars na pambili ng nagmamahal na petrolyo sa world market. Palagay ko hindi na yan bababa pa sa katulad ng dati na nasa 57, 58. Malaki ang demand natin sa dolyar kasi kailangan natin bumili ng petrolyo sa mas mataas na presyo. Mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East, bumaba na ang Philippine Stock Exchange ng mahigit 500 points. It's a natural reaction to uncertainty, right? With what prices in the commodities market are also showing. So maybe it's really a knee-jerk reaction. It's not driven by fundamentals, right? It's driven by the reaction, knee-jerk, of a lot of the investors. So as long as we're good in terms of the macro fundamentals, no? Ayon sa financial analyst na si Jonathan Ravelas, ang pagbenta ng stocks kung may masamang pangyayari, walang epekto sa kita ng mismong kumpanya. Mas aalalahanin daw ng mga negosyo, halimbawa, ang pagmahal ng transportasyon at kuryente na epekto ng giyera sa ekonomiya. Walang effect sa kanila yon. Kumbaga, yung pera na, yung nilist nila, ang ginagamit na yan ng kumpanya. Nakuha na nila yung pera na yan. Yung binibenta lang is the ownership na merong. Pero mga foreign investor na may balak mamuhunan ng negosyo sa bansa, maaaring ipagpaliban muna ito o kaya umatras kung tumagal pa ang gulo, ayon kay Leco. Maaari ring umatras ang mga foreign investor na kasalukuyan ng namumuhunan sa bansa pero hindi raw ito agaran. Ang mga foreign investors ay mag-iisip din paano yung magiging cost of production nila dito sa Pilipinas. Ang unang-unang titingnan nila dyan is yung kanilang gastos sa utilities. Tataas ba ang singil sa kuryente? Tataas ba ang singil sa tubig? Gaano kataas ang aabuti ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-stabilize ng halaga ng piso at kontrolin ng inflation o bilis ng pagmahal ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga pulisiya. Inaabangan ang desisyon ng Monetary Board na sa April 23 pa ang nakatakdang meeting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.